Hey guys, welcome back to the channel. Today we're diving into a controversial topic that's been making waves lately. I'm sharing my top 10 reasons why boy walkout shouldn't be given a chance to hold a government position. Let's get started. Reason 1. History of walking out. Una sa lahat, kilala siya sa pag-walkout sa importanteng hearings at meetings. Kung hindi siya kayang magstay sa mga crucial discussions, paano na kaya kapag mas mabibigat na desisyon ang kailangang gawin? Reason 2. Lack of consistency. Madalas siyang magpalit ng stand sa iba't ibang issues. Importante sa gobyerno ang pagiging consistent para magtuloy-tuloy ang mga proyekto at pulisya. Reason 3. Questionable alliances. Napapansin niyo ba na laging kasama niya ang mga taong may questionable reputations? Parang mahirap magtiwala sa isang leader na laging nakikisama sa mga ganitong tao. Reason 4. Focus on personal vendettas. Imbes na magtrabaho para sa ikabubuti ng lahat, mas madalas siyang nakatuon sa personal niyang mga galit at away. Hindi ito makakatulong sa paglago ng bansa. Reason 5. Poor track record. Kung titignan natin ang mga previous roles niya sa gobyerno, makikita natin na kulang siya sa significant achievements. Walang maipagmamalaking malalaking proyekto o pagbabago. Reason 6. Divisive nature. Madalas niyang pinaghahati ang mga tao imbes na pag-isahin. Ang kailangan natin ay isang leader na makakapag-unit sa ating lahat, hindi yung laging may away. Reason 7. Questionable ethics. Marami na ring mga issue ang lumabas tungkol sa kanyang ethical standards. Kung may duda na tayo sa kanyang moralidad, paano tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa kanya? Reason 8. Focus on media hype. Madalas niyang ginagamit ang media para lang sumikat o magpasikat. Ang kailangan natin ay isang leader na tunay na nagtatrabaho para sa bayan, hindi para sa sariling kapakanan. Reason 9. Lack of long-term vision. Mukhang wala siyang malinaw na plano para sa kinabukasan ng bansa. Ang mga desisyon niya ay parang panandalian lang at walang long-term na epekto. Reason 10. Distrust from colleagues. Maraming mga kasamahan niya ang hindi rin nagtitiwala sa kanya. Kung mismo mga katrabaho niya ay may duda, paano pa kaya tayong mga ordinaryong mamamayan? Ayan mga ka-vlog, sana nagustuhan niyo ang ating discussion ngayon. Ano sa tingin niyo? Sang-ayon ba kayo o may gusto kayong idagdag? Comment down below and don't forget to like and subscribe for more content like this. Hanggang sa muli!